Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan matapos sumagkalat sa first 6 games ng regular season, ang former MVP Russell Westbrook ay bumabawi sa kanyang last 2 games. Last game ay nagtala siya ng 29 points, 6 rebounds and 6 assists per game on 10 of 15 shooting sa field. Negative 14 pa rin nga siya sa plus-minus. Obviously, hindi pa perpekto ang kanyang laro o hindi pa ito ang nakasanayan natin na Westbrook noon. Ganun pa man, much better performance na nga ito kaysa naman sa negative 14 na nga ang plus-minus at sasamahan pa ito ng 5 points, 4 turnovers at 20% shooting sa field. Bago ang 29 points ay gumawalan din siya ng 21 points, 6 rebounds and 6 assists on 60% shooting sa field. Both games nga ay naglaro si Westbrook bilang starting point guard ng Denver Nuggets. Nangyari nga ang dalawang solid game ni Westbrook sa dalawang game na pinagpahinga din ni Jamal Murray. Posibleng coincidence lang ito, ganun pa man ay humahakot ito na matinding reaksyon sa mga fans dahil hindi nga maganda ang pinapakita ni Murray ngayong season. Sa 5 games na bago siya tamaan ng injury ay may average lamang siya ng 16 points, 4 rebounds and 4 assists per game on 36% shooting sa field. Kung magpapatuloy nga daw ang magandang performance si Westbrook at ang maalat na performance si Jamal Murray kapag nakabalik na ito mula sa injury, posible nga daw na magkaroon ng matinding usapan tungkol sa starting point guard position ng Denver Nuggets. Kung sa trade deadline nga ay maging available si Murray for trade, pwede silang makakuha dito ng 2 o 3 mid-level players at few draft picks at may point guard ka pa kay Russell Westbrook na pwede mag-average ng same numbers sa pinapakita ni Murray ngayon habang may sahod lamang na veterans minimum. Ganun pa man, ganun na lang nga ba natin kakalimutan ang mga ginawa ni Jamal Murray sa mga nakaraang playoffs para sa team na ito? Matinding conversation nga ito mga kaibigan para sa front office ng Denver Nuggets. Lalo na't naglalaro pa din nga si Nikola Jokic na tila ba siya ang best in the world by a wide margin. Averaging 29 points, 14 rebounds and 11 assists per game on 54% shooting sa field ngayong season. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang si Bronny naman mga kaibigan ay opisyal nang nilipat ng Los Angeles Lakers sa kanilang G-League team na South Bay Lakers. By now, obvious naman yata sa lahat na marunong tumingin ng basketball na hindi pa NBA ready si Bronny. In fact, hindi nga tayo sigurado kung deserving ba siya ng starting spot sa G-League team ng Lakers. Kung andun nga si Olivari, Max Lewis at Jalen Hood-Schifino. Ganun pa man ang sigurado nga natin ay tiyak na ginagamit siya ng Lakers for marketing purposes. Bukod sa jersey sales mga kaibigan, ang mga ticket prices ay sobrang umaangat din nga dahil kay Bronny. Ang normal na NBA game, ang mga pinakamura na ticket ay pumapatok ng mga $30 to $50. Tuwing playoffs may mga nasa $100. Mga kaibigan, ang pinakamura na ticket para sa G-League debut ni Bronny ay $200. Tinalo pa nga ng isang G-League game ang mga playoff game sa NBA. So ganun na lang nga gagamitin ng Lakers si Bronny bilang marketing tool. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?